So ito mga idol, no, at kagaling lang natin sa kulungan nila, no. Maaga natin sila pinakain, pero nung binalikan natin sila after 3 hours, so ayan yung nakita natin, meron pa rin tinutukan sila at papatayin nila to. Ang siste kasi kapag nasakta na sila, sinusubsob nila yung ulo nila, sarili nila dun sa kung saan man sulok, no. At kung nakasubsob na sila, yun, pinagpapalit-palitan na siyang tukain hanggang sa ganyan na yung sitwasyon niya, no. So gagamutin muna natin. Magamot. So betadine, no. Lagyan natin ng betadine at meron tayong gagawin dyan na at busog naman sila, no. So ilagay mo muna dyan at ito yung mga to, total damage na rin naman. So gagawa na lang natin ng eksperimento dahil may nakita ko sa sa YouTube, no. Actually mga sisiw pa lang daw yon ay pinutulan na sila ng tuka, no. Galing sa hatchery, pinutulan na ng tuka para hindi daw sila magiging kanibal, no. So sa kaso natin, talagang itong batch na to ang grabe. Sobra talaga sila kung dahil palibasa may mga crossbreed ito, hindi sila pure, no. Kaya matatapang sila. So gagawin natin diyan ay putulan natin ng tuka. So ang gagawin natin dito mga lodi, no, puputulan natin sila ng tuka, babawasan. So tingnan mo yung puwit nila, no. Kahapon malala ito, no. Kinuha natin sila para gamutin. So kagandahan lang, mabilis gumaling yung sugat nila, o dahil nilalagyan natin ng betadine. So marami to sila, meron pa dun sa brooder. At din ang gagawin natin ay putulan natin sila ng tuka, no. Kung mapapansin nyo, yung tuka nila ay talagang matulis at nanunuktok to. So masakit ito mga agat. Tubig. Hindi mo na muna Pasda muna sa tubig. So edad nila ay 42 days. So, ayan yung puwit niya, no. Kahapon lang to. Sobra, grabe ang dugo nito kahapon. So ngayon, gagawin natin, putulin natin to. Bawal yan ipakita. Yes, ako muna. So ito mga idol, no, na putulan na natin. At napapansin nyo, wala na siyang tulis, no. At kahit maliit lang yung putulin natin doon na sa tuka niya, yung matulis lang, talagang dudugo talaga. So betadine naman kami. So lalagyan lang natin ng betadine. Hindi, ito obserbahan lang natin to. Total sila naman yung may mga tama, no. Pagsamasamahin na natin sila doon dahil kanina kahit na may mga tama yung puwit nila, ay nagtutukaan pa rin naman sila kahit busog, oh. Tingnan mo, ayan, busog na busog, puputok yung botse pero nagtutukaan pa rin sila. So tingnan natin, siguro sa loob ng 3 araw, pag hindi sila tumino, ay wala na tayong magagawa. So ayan sila, no. At babalik na natin sila doon at meron pa tayong puputulan doon. Lahat to may putol na. So, ito tingnan nyo. Pero ito nalagyan na ito ng nagamot na ito, nalagyan na ng betadine. So ito mga lodi, iwan ko lang kung may kinalaman yung lahi nila sa pangangagat nila sa kapwa nila, no. Dahil yung mga naunang sisiw natin na which is mga purebred ay hindi naman ganito kalala yung sitwasyon. So ito kasi crossbreed siya ng basilan, tsaka basilan yung tatay, tsaka black astronaut yung nanay.
So ito busog na busog, no? Pero pag inoobserbahan natin, nakikita natin na yung mga ganitong breed ay talagang matapang talaga sila, no? Malakas silang mambuli ng kapwa nila. So hindi ko lang alam kung may kinalaman sila sa lahi nila kung bakit sila nangagat. So obserbahan natin ngayon dahil siya yung nakikita nating mahilig mangagat ng puwet. So tanggalan natin siya ng dulo ng tuka at ibalik natin doon para makita natin kung mangagat pa rin siya, no? Dahil siya yung stand out doon eh. So puputulan na natin to ng at ibabalik natin doon. Actually hindi lang naman siya yung yung mga nangagat. Halos lahat ng mga doon pag na corner nila kinakagat na nila. Ito meron din tayong rito, no. Ito cross din ito siya ng Rhode Island Red, saka yung tatay nito ay cross ng Brahma saka Rhode Island Red. Ito yung anak nila. So mga crosses na ito kaya siguro may kinalaman doon sa lahi nila. So yung ko lang, no. Comment na kayo mga idol kung may kinalaman nga sa breed ng manok kung bakit sila nagtutukaan. At pahingi na lang ng opinion nyo kung advisable ba talaga na tatanggalan natin sila ng tuka, no? Hindi naman to lahat. Pinili lang natin yung tatanggalan natin ng dulo ng tuka. At ito total damage na rin naman ito, total ito damage na rin naman to. So sugal na lang natin kung may epekto nga. At ito walang tama to, makakawalan natin doon kung maninira nga talaga siya ng ng mga puwet ng sisiw. So kung effective to, gagawin na lang natin sa lahat ng mga nito kaedad nito, no? Yung mga kabats nito na mga sisiw, tatanggalan na lang natin lahat ng dulo ng kwan. Ito lang naman tatanggalin natin. Mapapansin nyo yan, napakatulis o napakatalim. Yan, masakit mga agat. So siguro ito yung nakaka-damage, kaya tanggalin natin to. Then ibalik natin doon. Tayo mo na. So ito mga lodi, no, kung napapansin nyo yan, tanggal na yung pinaka dulo niya at saka yung lahat ng matulis, no, tinanggalan natin. At nilagyan natin ng ng rubber band para pag in-observe natin siya, madali natin siya makita kung nanunuka pa ba siya o hindi. So babalik natin ito doon sa karamihan. Okay, no, mga lodi, no, baguhan pa lang din ako sa pagmamanok at nakasimula ko lang din na magbahagi sa inyo ng mga karanasan ko sa pagmamanok. Sana masuportahan nyo yung channel namin at pakisubscribe na lang mga lodi at pakicomment na lang para magkaroon din kami ng ideya kung paano ba yung tamang pag-alaga ng mga sisiw na hindi na magkakaroon kami ng problema pa. Okay? Ang tanghali, punta tayo ng hanap pa tayo ng. So ayan yung pinakawala natin na tinuturan natin ng tuka. At ngayon yung tuka niya ang hinahabol ngayon ng ibang sisiw. Talagang attractive talaga sila sa sa kulay pula. Kung napapansin nyo, halos basilan yung pumutuka sa niya, sa bibig niya. Hindi nga siya nanunuka, siya naman ngayon tutukain at dumudugo na yung uso niya dahil hindi siya pinipigilan sa katuka. So gagawin natin dyan, kunin natin siya, dalhin natin doon sa brooder kung saan yung mga ibang sisiw na tinutulan din natin ng tuka. So doon na lang natin siya i-observe, at least doon makita natin kung manunuka pa nga ba talaga siya. So ito yung iba, no, sa takot ng mga iba, no, doon na lang nagsiksikan sa sa gilid na yon. So yan, may mga tama din ng puwet na yun, no.
Halos isang oras lang tayo na galing dito. Anong ginagawa niyo dyan? So ayan o. Ayan. So hindi lang basilan pala ang nanunuka. Halos lahat sila. So ito, tatanggalin na naman natin to. Yung problema kasi yun, ayun o. Pag nasakta na sila, itatago na nila yung katawan nila. Dapat na tumakbo na sila. Kaso lang, sinutugtog nila yung ulo nila kung saan hindi na masaktan yung ulo nila, pero yung puwit naman nila ang naka-expose, kaya hindi sila tinitigilan, hindi na sila makakatakas. So yung dalawang yan nagtago na, meron pa dito. So, grabe itong mga to, yung mga idol patulong na lang talaga kung anong gagawin natin dito sa mga to. Kung kailan sila napunta sa maluwag na area, doon pa sila nagkakasakitan. So ayun paliit-liit ng basila na yan, pero grabe kung makatuka. So kunin na natin yung iba pa, gagamutin muna natin. Baka maubos pa itong sa kakatuka itong mga to. So yan na ngayon siya, yung pinutulan natin ng tuka. Siya na ngayon yung pinupunteriya, yung bibig niya. So dito na lang natin sila i-observe kung magtutukaan pa ba sila. So okay, medyo masigla naman sila, tumutok-tok na nga sila, tumutok-tok na sila. Ito papalitan lang natin to mamaya ng beddings tong nila, tong kulungan nila, dahil nabasa na ng tubig. So yun, problema, sila na nagtutukaan ng mga nguso nila. So tingnan natin kung may makasurvive sa kanila. So tingnan yan okay mo pa, hindi yata talaga effective yung kasi kahit putol na yung nila o hindi gaanong nasaktan yung nguso nila, nanonoktok pa rin So obserbahin natin yung mga puwit nila kung magdudugo pa, dahil yun ang pinupunterian nila. Pagka ito gumaling after 2 days na wala na tayong nakitang duguan, kaya lahat na yon puputulan na ng matulis na tuka. Observe muna natin to, at total bago pa lang naman. So talagang papansin nyo. Kinalaman din siguro mga Rudy yung pagiging lugo nila. Mas malambot kasi ito kain yung balahibo na lugon at kinakain nila Observe muna natin sila dito. So ito mga Lodi, pakita ko lang sa inyo kung gaano siya itong mga basilan. Sobrang sobrang tulis ng tuka nila, parang tuka ng agila, at mapakatigas, kaya pagka kinagat nila yung puwitan, talagang mapupuli talaga yung laman. So ito na lang, last na to, puputulan natin. Patay mo naman. So okay nakatapos lang natin sa operahan tong mga to. At talagang lumiwasan na dudugo pero may betadine naman tayong ginamot, saka mukhang okay lang naman sa kanang. Tingnan nyo, nagkatutok-tok-tok na sila. So tabayanan natin dito kung mga gat ba sila, kaya pa ba nilang pumulit ng laman. Parang baliwala lang sa kanila yung pagdugo ng tuka nila. So
Okay mga lodi, no? Kabayan na natin ito. Gabi na namin sila dahil galing tayo sa trabaho. Sana naman tumigil na itong mga to. Dahil sa lahat ng 17 piraso ito dito na mga basilan. No, yung doon, ibang lahi ng manok, yun ang talagang tinira nila. Kahit malalaki. No, sana wag naman tong wag naman sila ng mamironisyo pa ng kapwa. Okay, no, at umulan. Ito, papatayan natin ng ilaw na ito ngayon kasi may ilaw, no. Papatayan natin sila ng ilaw para makapagpahinga. Hindi na sila magtutukan kasi dumudugo pa yung tuka nila na para hindi na sila magtutok-tok. Para makapagpahinga, patayin natin sila ng ilaw. Okay mga idol, no. Ibabalik na natin to tong huling batch na kinuha natin doon sa dito sa brother, no, yung mga nasaktan ng mga basilan na mahilig manuktok ng puwetan. No, almost naubos sila lahat ng na dumugo yung pet o kinain nila yung puwetan ng mga kasamahan nila at namatayan tayo ng 3. Inubos nila halos lahat yung puwetan at lumabas ng laman loob ng iba. So ito after 2 days na nilagay natin sila doon sa loob, binamot, medyo okay na, gumaling na sila. Then ibabalik natin sila rito. So, kahapon nakapagbalik ako rito ng nasa 15 piraso. Binalik natin dyan at obserbahan natin. So far ngayon wala kaming nakita, no, na may duguan. So decide ako na ibalik ito lahat para obserbahan din natin mamayang hapon. Balikan natin ito kung meron pa bang mapipinsala sa panunuka ng kasamahan nila. So siguro naman ay hindi na ito makapalakit pa yung tuka nila dahil putol na. Okay, babalik na natin ito. So, bago pa natin balik ito, pakita ko sa inyo yung mga tuka nila na naputol. So ayan o, yung so ayan yung tuka nila, no. Wala na yung dulo. At magaling naman nung una yan dumudugo yan, pero ngayon may magaling na, no. Yung dulo niyan, yun yung matalim. Talagang kahit ako nga pagka tinuka nila masakit. So ibalik na natin ito mga to. So kung nandito na nandito na sila lahat, no. 67 piraso ito sila na nilagay natin dito. So 2 yung namatay sa stampede at 3 naman sa pagtutuka nila sa putan, no. Nabawasan na sila ng 5. So sana naman wag na itong mabawasan. Merong mga medyo mahina-hina pa dyan dahil doon sa naranasan nilang sugat sa putan. Pero nag-decide ako na ibalik na lang dito para kung makasurvive di ayos. Kung talagang hindi na siya makasurvive, wala na tayo magagawa. Okay, sa igagamutin pa natin. Okay, balikan natin ito mamayang hapon. So, mga idol, no, nakakatuwa sila tingnan pagka kumakain. Yun lang, meron tayong nakita na medyo alanganin, no. Ayan, no. So isa to sa mga binabantayan namin dahil mostly talaga kapag bagong lipat sila, meron talagang nagkakaroon ng problema dyan. Isa na yun, no. So, hindi kumakain. So, hiwalay na natin yan siya.